Hello mga sangkay! Welcome back to my channel. Ito po muli ang inyong sangkay na si Sangkay Lons, muling nagbabalik. Kumusta? Kumusta kayong lahat? Sana nasa maayos na kalagayan ng lahat. Mapa dito sa Pilipinas or sa mga nasa ibang bansa, dobling ingat tayo, no? So mega love shoutout sa inyong lahat. Sa Team Sangkay Original, Team Sangkay Sponsors, Team Kalingap, Kuya Val at Edna Kalingap Rob. Sa lahat ng aking mga followers, supporters, and subscribers, sa mga lolos, lolas, FWs, and PWDs. Mega love shoutout sa inyong lahat and of course, I love you all. Ayan. Kumusta kayong lahat mga sangkay? Mega love shoutout sa Rochelle community, kina Ruel, sa lahat ng mga fans ng Rochelle, kina Ruel, tsaka Rachel, mega love shoutout sa inyong lahat. Gusto ko lamang pong pasalamatan ang lahat, no? Ang aking sponsors, kay Tita Bing, ang kanyang YouTube channel, Horbin TV Vlog, subscribe niyo po siya. Kay Tita Mina Haramilio, ang tita kong Vayot. Kay Tita Pia Payne, ang kanyang YouTube channel ay Pia Payne. Subscribe niyo rin po siya. And kay Mamita, ang pinaka-gorgeous sa lahat, si Mamita ng San Diego, California. Sa mga nasa Amerika na nag-celebrate ng Thanksgiving, Happy Thanksgiving Day sa inyong lahat, no? And gusto ko rin lang pasalamatan ang lahat ng mga nagdasal sa kay Tita Bing, kay Horbin TV, no? Sa kanyang naging successful na operation, and kanina nag-usap kami ni Tita Bing. Nakatawag na siya sa akin. Kauna-unahang tawag niya sa akin mula nang siya ay naoperahan. At siya ay nakalabas na ng hospital, nasa bahay na siya. Tita Bing, pinapagdasal ko ang yung speedy recovery, no? Sana tuloy-tuloy na ang yung pag-recover at yung pagiging malakas nyo. So ipagdasal pa rin po natin ang paggaling ng tuluyan ni Tita Bing, no? Maraming salamat. So ngayong araw nito mga sangkay, gagawa ko ng reaction video. Ito'y patungkol sa napanood kong video ni Ruel of Malalag, no? Sa kay Rachel, no? Meron akong video clips na ipapapanood sa inyo. Credit dito kay Ruel of Malalag sa video clips na ito na aking ipapapanood. Then after natin na mapanood, magbibigay ako ng opinion or kuro-kuro patungkol dito. So tara mga sangkay, panoorin natin. Opo. Di ba nung pumunta kami nung nakaraan, Opo. grabe yung iyak mo nun. Opo. So anong masasabi mo sa kanila? Hindi Di mo nakayanan. Opo. Katubang. Sobrang Bigat po ng sobrang bigat na. nararamdaman ko. Kaya pasensya na din po at napaiyak po ako. Okay lang yun. At okay lang yun. At nailabas mo yun. Hindi naman po ako Nararamdaman mo. nagpapaawa po sa inyo po. Oo nga. Kundi po, totoo lang po yung nararamdaman ko po. Na nahihirapan po ako. Pag wala po sa akin, nag-aasikaso po. Nahirapan ka talaga, ha? Opo. So, wala ka nang balak bumalik doon kay kuya mo? Total naman po, wala naman po si mama. Total wala na si mama mo doon. Kasi si kuya mo, ano ba, bakit? Kasi may nakapansin din Rachel, no, nung pumunta kami doon. Grabing iyak mo. Mukhang meron ka dong gustong sabihin. Ano ba yun? Tapos po ay... Ayun ang gusto mong sabihin sana. Na sinasaktan ka ni kuya mo. Bakit? Ano bang ginagawa mo? Wala lang? Pagal sa ako din. Parang mamali po ako ng Kilos. Opo, parang ganun na nga po. Halimbawa, pinapakain ka tapos di ka masyado nakakakain. Opo. Ano ginagawa sa'yo? Ano po, sampal po. Sinasampal ka? Opo. Hindi man yun pwede. Sabi mo po baga po, nung dito po ako, anak ko po, i-video ko po. Naibidyo mo? Hindi po. Bakit hindi mo naibidyo? Kasi po nahalata po. Nahalata niya na Nagbibideo po. nagbibidyo ka. So, okay man siguro na magsabi ka sa akin na ganito, no? Kasi yung makakalaban naman niya, yung batas. 'Di ba? Huwag kang matakot, no? Andito si Ate Rose, andito yung Team Kalingap, no? Andito si Kuya Ruel. Siyempre hindi ka pababayaan, no? So kung anong mang ginagawa niya sa iyo, dapat huwag kang matakot, ano? Kasi ayaw mo ng gulo. Opo. Pero hindi man yung tama yung ginagawa niya. Opo. 'Di ba? Opo. So kung sinasaktan ka, bakit ginagawa niya yun? May kapansanan ka man.
Isa pa, babae ka. Di ba? Pag nagagalit ka po yun sa akin. Oo. Sampal, Sinasampal ka. Ay, grabe. o kaya tuntok. Sinusuntok ka. Grabe. Hindi ko lang po talaga po nabibidyohan po eh. Kasi nahalata po niya. Nasumbong po siya. Apo, kaya na po ako. So, alam ba yan ni mama mo na ganyan ang ginagawa? Hindi niya alam. Noon po, sinabi ko na po eh. Kay mama mo. So, anong sinabi ni mama mo? Wala lang po. Wala lang siya. Apo. So, nung umalis na si mama mo, pumuntang Maynila, doon na ginagawa na niya? Sinasampal ka na? Noon pa po eh. Noon pa? Grabe na. Kaya po nag-decision na po ako po na kung halimbawa po mag-alis ko si mama talaga dito muna. Dito ka muna kay Ate Rose, oo. Kasi isa pa, walang mag-alaga sa'yo doon, no? Kawawa naman po ako nun. Halimbawa, kung maliligo ka, sino magbibihis sa'yo? Sinabihan pa nga po ako po ni Kuya ko. Sayang lang daw po, binabayad po kay ate. Ano? Sayang lang daw po ang binabayad kay ate po. Sayang ang binabayad? Opo. Grabe, wala mang binabayad daw. Eh, bakit nasasayang? Kaya nga po eh. Sabi ko, ano ba yan? Sabi ko niya, kahit isang buwan ka pa hindi maligo. Sabi niya, kahit isang buwan pa daw, di ka maligo. Opo. Okay lang sa kanya? Opo. Grabe yun. Ba't ganun yung kuya mo? Ano ba? Ayaw niya sa'yo? Parang ganun lang ako. Parang ganun na din. Opo. So, yun. Buti at nalaman din natin, no? Kasi hindi naman tama yung ginagawa mo kahit itago mo yan. No, di ba? Opo. Talagang ikaw yung kawawa dyan kung ayaw mong sabihin, no? Opo. Ang sakit sa dibdib po. Oo. So, wala ka nang balak babalik doon. Wala na po. Gusto mo dito kay Ate Rose na lang? So, yun po, no? Grabe. Bakit sinasaktan po ang ganitong katulad ni Ate Rizel, no? Mahirap na nga ang gumalaw, no? Opo. Mahirap na nga yung sitwasyon. Opo. So, anong sinasabi mo pag ginagawa niya yun? Wala po. Umiiyak ka na lang? Napapaiyak na lang po ako. Papaiyak na lang para maawa siya. Hindi naman po siya nakawa. Hindi naman siya nahawa. Grabe. Lalo pang biubugbog po. Saan ka nagsusumbong niyan? Sa mama mo lang? Hindi po kay ate po. Kay Ate Rose? Opo. So, alam na niya kung anong ginagawa. Opo. Grabe. So, hanggat wala pa si mama mo, dito ka muna mag-stay ha. Kay Ate Rose ka muna, no? Kasi yun lang naman ang gusto ng mga viewers natin na meron kang makakasamang, babae, no? Lalo na sa pagliligo mo, sa pagdadamit, sa pagbibihis. So yun mga sangkay, atin napanood no, yung video clips na aking kinuha mula dito sa video ni Roel of Malalag. Muli, credit dito kay Roel. Sobra akong naantiging aking kalooban, no, yung aking puso dito sa kwento na ikinukwento dito ni Rizel, no. Malapit kasi ang puso ko sa mga ganito kasi ang tinutulungan ko talaga dito sa Manila yung mga batang PWD, yung mga batang may kapansanan at mga bedridden na mga kagaya dito ni Rizel, no, na yung karamihan na aking mga na-encounter dito ay yung mga batang may CP or cerebral palsy na kagaya dito ni Rizel. Hindi makatarungan, hindi makatao ang ginagawa ng kapatid ni Rizel sa kanya. Wala siyang puso na para ganun ang ginawa niya sa kapatid niya. Dapat ang kapatid, dapat ang magkakapamilya ay nagtutulungan, nagmamahalan, minamahal yung mga kagaya nito ni Rizel, no, na mga may kapansanan dahil mga special sila. Pasalamat tayo na hindi tayo ang nakakaranas ng kagaya ng kanilang mga nararanasan sa buhay. Dahil kung tayo ang nakakaranas ng ganyan,
mararamdaman natin kung anong pakiramdam nila, no? Sila'y dapat minamahal, inaaruga, no? Pasalamat na nandiyan dyan si Rose, no, na kahit malayo na kamag-anak na nila na siya yung tumutulong dito sa kay Razel. Sa kuya niya, dapat mahalin mo yung kapatid mo. Dapat ikaw ang nag-aalaga, dapat inaaruga mo, no? Dahil gaya ng sabi ko, special sila ng mga tao, no? Yung naramdaman ni Razel, no, yung sabi niya sa bigat ng kanyang nararamdaman, bigat ng kanyang dibdib, nararamdaman ko yun. Dahil wala siyang magawa. Wala siyang magawa dahil siya ay isang may kapansanan. Gustuhin man niyang gawin niya, yung kanyang gustong gawin, hindi niya magawa. No? Yung sabi niya na binubugbog siya, sinasampal siya, binabatukan siya, hindi makatarungan yan. No? Dapat pagbayaran ng isang tao yung ganyan, na ikaw yung tao na merong sariling pag-iisip, may maayos na pag-iisip, may maayos na pangangatawan, tas ikaw yung may kapatid ka pa niya, tas gaganon ang gagawin mo, bubugbugin mo yung kapatid mo. Hindi tama. Sana ma-realize ng kapatid ni Razel, no, yung ganito. Matagal na pala na ginagawa ito sa kanya. Ngayon lang niya nailabas. Pasalamat tayo, nandiyan dyan si Roel, no, na nakatulong dito, na naka-scout dito sa kay Razel, no, na nandiyan dyan. Para bagang si Razel sa ngayon, nakahanap siya ng kakampi. Nakahanap siya ng sandalan dahil nandiyan dyan yung team ni Roel na kanyang napagsumbungan. Nailabas niya ang kanyang sama ng loob. Yung tipong hindi siya pakakainin, tapos hindi siya papaliguin, no? Hindi makatarungan para sa isang taong may kapansanan. Yung tratuhin ka ng ganyan, lalo't lalo na kapatid mo, kadugo mo. Ganyan ang gagawin mo. Habag na habag ako dito sa kay Razel, no? Ang aking puso ay nasa kanya. Hindi ko maiwasan na hindi magalit dito sa kuya niya. No, dahil hindi karapat-dapat na maranasan ng isang batang may kapansanan yung bugbugin, no, yung maltratuhin ng hindi tama, no. Sana ma-realize ng kuya niya yung maling ginawa niya sa kanyang kapatid, no. Sa ngayon na merong tumutulong, nandiyan dyan si Rose, no. Sana alagaan ni Rose si Razel, no, ng maayos. Maiparamdam niya yung pagmamahal na meron kang kakampi, no? Iparamdam sa kay Razel, ni na Roel, ng team ni Roel, ni na Rose, na nandito kami. Huwag kang mag-alala, nandito kami, nagmamahal sa'yo. At alam natin na maraming nagmamahal sa kay Razel, no? Lalo't lalo na yung community ng Rochelle, no? Community ni na Roel, yung mga viewers na nandiyan dyan, na alam ko na naantig ang inyong kalooban, ang inyong puso, sa mga isiniwalat dito ni Razel, no, na pinagdadaanan niya sa kanyang kapatid, ang pagmamaltrato sa kanya, hindi tama. Tao yan. No, tao yan, may puso yan. Dapat minamahal natin yung mga kagaya. Ako nga, no, ako na dumadalaw sa mga batang may kapansanan, pag nakikita ko yung kanilang sitwasyon na para bagang sila isang ibon na nakakulong sa hawla, gustuhin man nila tumakbo, gustuhin man nila magpakasaya, gustuhin man nila maglaro, wala silang magagawa kasi nakakulong sila sa kanilang kapansanan. Habang buhay nilang dadalhin yung kanilang kapansanan na yan. No? Kaya dapat ang pangunawa natin sa kanila malawak. No? At dapat meron tayong malaking puso na pagmamahal sa kanila. Dapat ipinaparamdam natin sa kanila yung pagmamahal, no? Yung ganito, kasi alam natin na habang buhay nilang dala yung naiyak ako sa ganitong sitwasyon, no, kasi yung mga batang may kapansanan, pag napupuntahan ko, nadadalaw ko, yung mayakap ko lamang sila, no, maiparamdam ko sa kanila na mayroong taong nagmamahal sa kanila, humingiti sila, napapangiti natin sila. So sa kapatid ni sa mga magulang, sa kapatid ni Razel, no, iparamdam niyo yung pagmamahal niyo sa pamilya ninyo, sa kay Razel, habang siya'y nabubuhay. No? Huwag niyo siyang bigyan ng sama ng loob. Huwag niyo iparamdam sa kanya na kumbaga para wala siyang pakinabang sa mundo. Mahalin natin, may pakinabang siya. Sila yung mga taong ganito, sila yung mga minamahal ng Diyos. Maraming salamat mga Sangkailon sa panonood. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Sangkailon, subscribe niyo na po ako.
click yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na aking gagawin. Like and share itong video na ito mga sangkay. Kita-kits tayo ulit sa susunod na video na aking gagawin. Ingat kayo sa dako ng mundo bang kinaroroon. Paalam na mga sangkay. Paalam.